Sa pinakaliblib na bahagi ng Samar ay may isang maliit na baryo na napapaligiran ng makakapal na puno at lumang lupa na tila maraming lihim na matagal nang nakabaon. Ang baryong iyon ay tinatawag na San Isidro. Tahimik ang lugar sa umaga at tila payapa sa paningin ng sinumang dadaan. Ngunit pagsapit ng gabi ay nagiging ibang mundo ito na puno ng takot at mga aninong hindi maipaliwanag. Ang mga bahay sa baryo ay gawa sa kahoy at pawid. Ang bawat isa ay nakatayo sa ibabaw ng lupa na tila nagbabantay sa mga lihim ng kalikasan. Ang hangin sa gabi ay malamig at mabigat. Ang katahimikan ay hindi nagbibigay ng ginhawa kundi isang pakiramdam na may nagmamasid mula sa dilim. Sa dulo ng baryo ay nakatira ang mag-asawang sina Ramon at Elena. Sila ay simpleng tao na nabubuhay sa pagsasaka. Si Ramon ay masipag at tahimik na lalaki. Si Elena naman ay kilala sa baryo bilang mabait at mapagkumbabang babae. Ilang taon silang naghintay bago nabiyayaan ang anak. At ngayon ay 7 buwan ng buntis si Elena. Ang kanilang bahay ay nakatayo malapit sa gilid ng kagubatan. Isang maliit na bahay na gawa sa lumang kahoy. Sa likod nito ay may matandang puno ng balete na matagal nang nakatayo roon bago pa man maitayo ang baryo. Maraming matatanda ang nagsasabi na ang punong iyon ay hindi ordinaryo. Ngunit hindi iyon pinapansin ni Ramon dahil naniniwala siya na ang lahat ay bahagi lamang ng mga lumang paniniwala. Isang gabi ay maagang natulog si Ramon dahil sa pagod sa bukid. Naiwan si Elena, nagising habang nakahiga sa kanilang kama. Hawak niya ang kanyang tiyan at pinakikinggan ang tahimik na galaw ng kanyang dinadala. Sa labas ay walang marinig kundi ang malamig na hangin na dumadaloy sa pagitan ng mga puno. Ngunit habang lumalalim ang gabi ay may kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Ang katahimikan ay tila naging mas makapal. Ang hangin ay tila tumigil sa paghinga. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sinubukang matulog. Ngunit may isang pakiramdam na tila may presensya sa itaas ng kanilang bahay. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. Tila may isang anino na tahimik na nakamasid mula sa bubong. Hindi nagtagal ay nakatulog siya dahil sa pagod. Ngunit ang kanyang pagtulog ay mabigat at puno ng hindi maipaliwanag na pangamba. Kinabukasan ay nagising siya na may kakaibang panghihina. Pakiramdam niya ay tila may nawala sa kanyang lakas. Ngunit hindi niya ito sinabi kay Ramon dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang asawa. Lumipas ang mga araw at unti-unting lumalakas ang pakiramdam ni Elena na may nagmamasid sa kanya. Tuwing gabi ay nakakaramdam siya ng bigat sa hangin. Tuwing madaling araw ay nagigising siya na tila may presensya sa itaas ng kanilang bubong. Isang gabi ay nagising siya bigla. Hindi niya alam kung anong oras na. Ang paligid ay madilim at tahimik. Ngunit ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. May kakaiba siyang naramdaman. Isang malamig na pakiramdam na gumapang sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. Nakita niya ang kisame ng kanilang bahay na tila may aninong gumagalaw sa ibabaw nito. Hindi malinaw ang hugis ngunit alam niyang may naroon. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. Ang kanyang katawan ay tila naging bato. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang matinding takot na hindi pa niya kailanman naranasan. Isang takot na tila nagmumula sa pinakalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng ilang sandali ay nawala ang presensya. Ang bigat sa hangin ay unti-unting naglaho. Ang kanyang katawan ay muli niyang nagalaw. Hindi na siya muling nakatulog. Kinabukasan ay napansin ni Ramon ang pamumutla ng kanyang asawa. Ngunit sinabi lamang ni Elena na siya ay pagod. Hindi niya masabi ang kanyang naramdaman dahil hindi niya ito maintindihan. Sa baryo ay may isang matandang babae na kilala bilang Aling Sabela. Siya ay kilala sa baryo bilang tagapag-ingat ng mga lumang kaalaman. Marami na siyang nakita sa kanyang mahabang buhay at marami na rin siyang nalaman na hindi alam ng iba. Isang hapon ay dumaan si Aling Sabela sa kanilang bahay. Nang makita niya si Elena ay bigla siyang tumigil. Tinitigan niya ang buntis na babae ng matagal. May kakaiba siyang naramdaman. May isang malamig na anino na nakadikit sa aura ni Elena. Hindi siya nagsalita agad, ngunit sa kanyang puso ay alam niya ang kahulugan nito. May isang nilalang na nagising. Ito ay nagsimula ng maghanap. Sa gabing iyon ay mas lalong lumalim ang dilim sa baryo ng San Isidro.
And sa ibabaw ng bubong ng bahay ni na Ramon at Elena ay may isang nilalang na tahimik na naghihintay. Isang nilalang na matagal nang hindi nagpapakita. Isang nilalang na kilala sa Samar bilang Wakwak. And ang mga mata nito ay nakatuon sa batang nasa sinapupunan ni Elena. Kinabukasan ay nanatiling tahimik ang baryo ng San Isidro. Ang araw ay sumikat ng normal at ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang mga gawain. Ngunit sa loob ng bahay ni na Ramon at Elena ay may mabigat na pakiramdam na hindi maalis. Si Elena ay nakaupo sa tabi ng bintana at nakatingin sa kagubatan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may humihila sa kanyang pakiramdam papunta roon. Ang kanyang katawan ay mabigat. Ang kanyang isip ay puno ng takot na wala siyang maibigay na dahilan. Hawak niya ang kanyang tiyan at tahimik na nakikinig sa kanyang sarili. Nararamdaman pa rin niya ang buhay sa loob niya, ngunit may kasamang pangamba na tila may nag-aabang. Sa labas ng bahay ay dumaan si Aling Isabela. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit matatag. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman na hindi na uunawaan ng karamihan. Huminto siya sa tapat ng bahay at tumingala sa bubong. Nanatili siyang nakatingin doon ng matagal. May bakas ng presensya na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Isang malamig na bakas na naiwan ng isang nilalang. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan at kumatok sa pinto. Pinuksan ni Ramon ang pinto at binati ang matanda ng may paggalang. Pinatuloy niya ito sa loob. Tahimik na pumasok si Aling Isabela at agad na napatingin kay Elena. Sa sandaling iyon ay lalong tumibay ang kanyang kutob. May anino na nakadikit sa buntis na babae. Umupo siya sa harap ni Elena at matagal itong tinitigan. Walang salita na lumabas sa kanyang bibig sa loob ng ilang sandali. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng babala. Sa wakas ay nagsalita siya. Sinabi niya na may nararamdaman siyang hindi pangkaraniwan. Sinabi niya na may presensya na nakamasid. Sinabi niya na may nilalang na nagising. Hindi agad nakaunawa si Ramon. Ngunit si Elena ay nakaramdam ng matinding lamig sa kanyang katawan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ipinikit ni Aling Isabela ang kanyang mga mata at tahimik na nakinig sa hangin. Ang kanyang paghinga ay mabagal. Ang kanyang mukha ay seryoso. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay sinabi niya ang isang salita na matagal nang hindi pinabanggit sa baryo. Wakwak. Sa sandaling iyon ay tila huminto ang oras sa loob ng bahay. Ang hangin ay naging mabigat. Ang katahimikan ay naging mas malalim. Ipinaliwanag ni Aling Isabela na ang wakwak ay isang nilalang na matagal nang kilala sa Samar. Isang nilalang na lumalapit sa mga bahay na may buntis. Isang nilalang na naghihintay sa dilim. Isang nilalang na kumukuha ng buhay bago pa ito maisilang. Sinabi niya na ang wakwak ay hindi agad nagpapakita. Ito ay nagmamasid muna. Ito ay naghihintay. Ito ay unti-unting lumalapit. Sinabi niya na kapag naramdaman na nito ang presensya ng bata, ay hindi na ito basta-basta umaalis. Namutla si Ramon sa kanyang narinig. Hindi niya nais paniwalaan ang mga salita ng matanda, ngunit ang kanyang puso ay puno ng takot para sa kanyang asawa at anak. Si Elena naman ay napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Naramdaman niya ang katotohanan sa kanyang sarili. Na may isang bagay na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Tumayo si Aling Isabela at dahan-dahang lumapit sa pinto. Bago siya lumabas ay muli siyang tumingala sa bubong. Ang kanyang mukha ay naging mabigat. Alam niya na ang nilalang ay naroon pa rin. Sa gabing iyon ay muling babalik ang wakwak. Tahimik. Naghihintay. And hindi ito aalis hanggat hindi nito nakukuha ang nais nito. Lumipas ang maghapon na may mabigat na katahimikan sa bahay ni Ramon at Elena. Ang mga salita ni Aling Isabela ay nanatili sa kanilang isipan. Walang sino man ang nagsalita tungkol dito, ngunit ang takot ay malinaw na naroon. Ang bawat galaw ay mabagal at puno ng pag-iingat. Si Ramon ay nanatili sa tabi ng kanyang asawa. Hindi siya pumunta sa bukid. Hindi niya kayang iwan si Elena. Habang nakaupo siya sa harap ng bahay, ay patuloy niyang pinagmamasdan ang bubong at ang kagubatan sa likod nito. Ang kanyang pakiramdam ay hindi mapalagay. Tila may nag-aabang na hindi niya nakikita. Si Elena naman ay nanatili sa loob. Nakahiga siya at nakatitig sa kisame. Ang kanyang isip ay puno ng mga alaala ng mga gabing nakaramdam siya ng presensya. Ngayon ay alam na niya ang pangalan nito. At ang kaalamang iyon ay nagbigay sa kanya ng mas matinding takot.
Habang papalubog ang araw ay unti-unting nagbago ang paligid. Ang hangin ay naging malamig, ang liwanag ay naging mahina, ang mga tunog ng kalikasan ay unti-unting nawala. Ang gabi ay dumating ng tahimik. Sa loob ng bahay ay nagsindi si Ramon ng lampara. Ang mahinang ilaw ay nagbigay ng kaunting ginhawa ngunit hindi nito naalis ang bigat ng pakiramdam. Umupo siya sa tabi ni Elena at hinawakan ang kanyang kamay. Pareho silang tahimik. Lumalim ang gabi. Ang katahimikan ay naging mas mabigat. At pagkatapos ay dumating ang sandali. Si Elena ay biglang napadilat. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Naramdaman niya muli ang presensya. Ang malamig na pakiramdam ay bumalot sa kanyang katawan. Sa itaas ng kanilang bahay ay may isang anino na dahan-dahang gumagalaw. Si Ramon ay napatingin sa kisame. Hindi niya ito nakikita ngunit nararamdaman niya ang bigat sa hangin. Ang kanyang katawan ay nanigas. Ang kanyang paghinga ay naging mabagal. Ang presensya ay naroon. Tahimik. Nagmamasid. Si Elena ay hindi makagalaw. Ang kanyang katawan ay tila naipit sa isang puwersa na hindi niya nakikita. Ang kanyang isip ay sumisigaw ngunit ang kanyang bibig ay hindi makabuo ng tunog. Ang anino sa bubong ay huminto sa isang lugar at nanatili roon. Ang oras ay tila huminto. Ang hangin ay tila nawala ng galaw. Ang buong bahay ay binalot ng isang presensya na hindi kabilang sa mundo ng mga tao. Lumipas ang ilang sandali na tila isang mahabang oras. At pagkatapos ay unti-unting nawala ang presensya. Ang bigat sa hangin ay naglaho. Ang katawan ni Elena ay muli niyang nagalaw. Huminga siya ng malalim ngunit ang takot ay nanatili sa kanyang dibdib. Si Ramon ay tumingin sa kanyang asawa. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Sa sandaling iyon ay alam niya na totoo ang babala ni Aling Isabela. Hindi ito katang-isip lamang. May isang nilalang na dumarating sa kanilang bubong. And ito ay patuloy na lumalapit. Sa labas ng bahay ay muling bumalik ang katahimikan. Ngunit sa dilim ng kagubatan ay may isang pares ng mata na nakatingin sa bahay. Ang wakwak ay nagsimula na sa kanyang paglapit. And hindi ito titigil. Ang gabi sa baryo ng San Isidro ay naging mas mabigat kaysa dati. Ang hangin ay tila may dalang babala na hindi naririnig ngunit nararamdaman. Ang mga bituin sa langit ay natatakpan ng makapal na ulap at ang buwan ay hindi nagpakita. Ang kadiliman ay bumalot sa buong baryo na parang isang tabing na nagtatago ng isang lihim. Sa loob ng bahay ni Ramon at Elena ay walang sino man ang nakatulog ng mahimbing. Si Ramon ay nakaupo sa tabi ng kanilang higaan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kisame. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isip ay gising. Hindi niya kayang ipikit ang kanyang mga mata dahil sa takot na baka may mangyari habang siya ay natutulog. Si Elena ay nakahiga at hawak ang kanyang tiyan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay ramdam niya. Ang bawat paghinga ay mabigat. May isang pakiramdam na tila may malamig na kamay na nakapatong sa kanyang katawan. Hindi niya ito nakikita ngunit alam niyang naroon ito. Lumipas ang mga oras na tila walang katapusan. At pagkatapos ay muling dumating ang presensya. Ang hangin ay biglang naging malamig. Ang katahimikan ay naging mas malalim. Si Elena ay biglang hindi makagalaw. Ang kanyang katawan ay nanigas. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat ngunit hindi siya makagalaw kahit kaunti. Si Ramon ay nakaramdam ng pagbabago sa paligid. Ang kanyang dibdib ay bumigat. Ang kanyang paghinga ay naging mabagal. Tumingin siya sa kisame. Sa sandaling iyon ay nakita niya ang isang bahagyang paggalaw. Isang anino na dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng bubong. Hindi malinaw ang anyo ngunit alam niyang may naroon. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Ang kanyang mga kamay ay nanginig. Ngunit hindi siya makagalaw. Ang presensya ay mas mabigat kaysa dati. Mas malapit. Mas malinaw. Si Elena ay nakaramdam ng matinding lamig sa kanyang tiyan. Ang pakiramdam ay tila may humihigop ng lakas mula sa kanyang loob. Ang kanyang isip ay napuno ng takot. Sinubukan niyang sumigaw ngunit walang tunog na lumabas. Ang anino ay nanatili sa ibabaw ng kanilang bubong. Hindi ito umaalis. Ito ay naghihintay. Lumipas ang ilang sandali na tila isang walang katapusang gabi. At pagkatapos ay dahan-dahang nawala ang presensya. Ang bigat sa hangin ay naglaho. Ang katawan ni Elena ay muli niyang nagalaw.
Huminga siya ng malalim ngunit ang kanyang katawan ay nanghihina. Si Ramon ay agad lumapit sa kanya. Nakita niya ang pamumutla ng kanyang asawa. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Sa sandaling iyon ay alam niya na ang nilalang ay hindi lamang nagmamasid. Ito ay nagsisimula ng kumilos. Sa labas ng bahay ay nanatiling tahimik ang kagubatan. Ngunit sa itaas ng bubong ay may naiwan na bakas ng presensya. Isang presensya na babalik muli. At sa bawat pagbabalik nito ay mas lalong lalapit ang panganib. Ang wakwak ay hindi na lamang nagmamasid. Ito ay naghahanda na. Pagsapit ng umaga ay may kakaibang katahimikan sa loob ng bahay ni Ramon at Elena. Ang liwanag ng araw ay pumasok sa mga siwang ng kahoy ngunit hindi nito nabawasan ang bigat ng pakiramdam. Ang hangin ay tila nanatiling malamig kahit sumikat na ang araw. Si Elena ay nakahiga pa rin sa kanilang higaan. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay tila nawalan ng sigla. Hawak niya ang kanyang tiyan at tahimik na nakikinig sa loob niya. May nararamdaman pa rin siyang galaw ngunit ito ay mas mahina kaysa dati. Ang kanyang puso ay napuno ng takot. Si Ramon ay nakaupo sa tabi niya. Hindi siya nagsasalita. Tinitingnan lamang niya ang kanyang asawa na tila unti-unting nawawala ng lakas. Sa kanyang isip ay paulit-ulit na bumabalik ang mga nangyari sa gabi. Ang anino sa bubong, ang malamig na presensya, ang hindi maipaliwanag na puwersa. Hindi niya kayang tanggapin na wala siyang magawa. Lumipas ang mga oras at hindi bumuti ang pakiramdam ni Elena. Sa halip ay lalo siyang nanghina. Ang kanyang paghinga ay mabagal. Ang kanyang katawan ay tila mabigat. Sa bawat sandali ay nararamdaman niya ang malamig na pakiramdam na bumabalot sa kanyang tiyan. Isang pakiramdam na tila may kumukuha ng lakas mula sa kanya. Hindi niya ito makita ngunit alam niyang ito ay naroon. Si Ramon ay nakaramdam ng matinding takot. Hindi na niya kayang baliwalain ang lahat. Naalala niya ang mga salita ni Aling Isabela. Naalala niya ang babala tungkol sa wakwak. Sa sandaling iyon ay nagpasya siya. Tumayo siya at lumabas ng bahay. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis ngunit mabigat. Ang kanyang puso ay puno ng takot ngunit kailangan niyang kumilos. Pumunta siya sa bahay ni Aling Isabela. Ang matandang babae ay nakaupo sa labas ng kanyang bahay na tila naghihintay. Nang makita niya si Ramon ay hindi na siya nagulat. Tila alam na niya ang dahilan ng pagdating nito. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tumayo siya at tahimik na tumingin kay Ramon. Sa kanyang mga mata ay may kaalaman na hindi kailangang ipaliwanag. Alam niya na ang wakwak ay bumalik. Alam niya na ito ay nagsimula ng kumuha. Samantala sa loob ng bahay ay naiwan si Elena na mag-isa. Ang paligid ay tahimik. Ang hangin ay mabigat. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya muli ang presensya. Hindi sa bubong, kundi mas malapit, mas malamig, mas mapanganib. Ang kanyang katawan ay nanigas. Ang kanyang paghinga ay naging mabagal. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. At sa itaas ng kanyang ulo ay may isang anino na unti-unting nabubuo. Ang wakwak ay hindi na lamang naghihintay. Di ay dumating na upang kunin ang nais nito. Sa labas ng bahay ni Aling Isabela ay nanatiling nakatayo si Ramon. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang paghinga at ang kanyang isip ay puno ng takot. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat, ngunit nakita na ng matanda ang katotohanan sa kanyang mukha. Tahimik siyang pinapasok ni Aling Isabela. Ang loob ng bahay ay madilim ngunit payapa. Ang amoy ng lumang kahoy at tuyong halaman ay bumalot sa hangin. Ang matanda ay dahan-dahang umupo at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi na kailangan ng maraming salita. Alam na niya. Ang presensya na naramdaman niya noong unang makita si Elena ay lumakas na. Sinabi niya kay Ramon na ang wakwak ay hindi agad kumukuha. Ito ay unti-unting lumalapit. Ito ay unti-unting kumakapit. Ito ay unti-unting kumukuha ng lakas hanggang sa dumating ang sandali na wala nang maiiwan. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Ramon. Ang kanyang mga kamay ay nanginig. Ang kanyang isip ay napuno ng imahe ng kanyang asawa na nag-iisa sa kanilang bahay. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang matinding takot. Samantala sa loob ng kanilang bahay ay nakahiga si Elena. Ang kanyang katawan ay hindi niya maigalaw. Ang malamig na pakiramdam
ay mas malakas kaysa dati. Ang hangin sa paligid niya ay tila naging mabigat at makapal. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. At doon ay nakita niya ang pagbabago. Isang madilim na hugis ang unti-unting lumitaw sa ibabaw ng kisame. Hindi ito malinaw ngunit ito ay naroon. Ang hugis ay tila may buhay. Ang hugis ay tila nakatingin sa kanya. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling hindi makagalaw. Ang presensya ay bumaba. Mas malapit. Mas malamig. Mas totoo. Ang kanyang paghinga ay naging mabagal. Ang kanyang isip ay napuno ng takot na hindi niya maipaliwanag. Ang presensya ay nakatuon sa kanyang tiyan. Ang sandaling iyon ay tila walang katapusan. Sa labas ng bahay ay walang sino man ang nakakaalam ng nangyayari sa loob. Ang buong baryo ay nanatiling tahimik. Ang kagubatan ay nanatiling madilim. At ang langit ay nanatiling walang liwanag. Sa bahay ni Aling Isabela ay tumayo ang matanda. Ang kanyang mukha ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay puno ng babala. Sinabi niya kay Ramon na wala ng oras. Sinabi niya na ang wakwak ay nagsimula na sa huling paglapit nito. Ang mga salitang iyon ay nagbigay kay Ramon ng matinding takot. Agad siyang tumalikod at tumakbo papalik sa kanilang bahay. Ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Ang kanyang isip ay puno ng takot. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, ay naramdaman niya ang malamig na hangin. At sa pagtingala niya sa bubong ay nakita niya ang isang madilim na anino na nakadikit sa ibabaw nito. Ang wakwak ay naroon. At sa loob ng bahay ay si Elena ay nanatiling hindi makagalaw habang ang presensya ay unti-unting lumalapit sa kanyang dinadala. Ang sandali ng panganib ay dumating na. Ang gabi ay nanatiling mabigat habang si Ramon ay mabilis na lumalapit sa kanilang bahay. Ang kanyang paghinga ay mabigat at ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Sa bawat hakbang ay nararamdaman niya ang malamig na hangin na tila humahadlang sa kanyang paglapit. Nang marating niya ang harap ng kanilang bahay, ay agad siyang tumigil. Ang kanyang mga mata ay napatingin sa bubong. At doon ay nakita niya ang isang malinaw na anino. Isang madilim na hugis na nakadikit sa ibabaw ng kanilang bahay. Hindi ito gumagalaw ngunit ang presensya nito ay ramdam sa buong paligid. Ang kanyang katawan ay nanigas. Ang kanyang isip ay napuno ng takot. Ngunit ang kanyang pag-aalala para kay Elena ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Agad siyang umakyat sa hagdan at binuksan ang pinto. Sa loob ng bahay ay madilim at tahimik. Ang hangin ay malamig. Ang katahimikan ay mabigat. Tinawag niya ang pangalan ni Elena, ngunit walang sumagot. Ang kanyang dibdib ay lalo pang bumigat. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanilang higaan. At doon ay nakita niya ang kanyang asawa. Si Elena ay nakahiga at nakatitig sa kisame. Ang kanyang mga mata ay bukas, ngunit walang galaw ang kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang paghinga ay mabagal. Agad lumapit si Ramon at hinawakan ang kanyang kamay. Ito ay malamig. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang presensya. Isang malamig na puwersa na nasa loob ng kanilang bahay. Ang kanyang katawan ay nanginig. Ang kanyang mga mata ay napatingin sa kisame. At doon ay nakita niya ang isang madilim na anino na tila nakadikit sa ibabaw nila. Ang hugis ay hindi malinaw ngunit ito ay naroon. Ito ay nakatingin. Ito ay naghihintay. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit alam niya na hindi niya maaaring iwan ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang mas matinding lamig. Ang hangin ay tila naging mas mabigat. Ang presensya ay tila bumaba. Mas malapit. Mas malinaw. Si Elena ay nanatiling hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang kanyang isip ay sumisigaw ngunit ang kanyang katawan ay hindi tumutugon. Ang presensya ay nakatuon sa kanyang tiyan. Ang sandali ay tila tumigil. Ang buong bahay ay nabalot ng dilim. Sa itaas nila ay ang wakwak ay patuloy na lumalapit. Hindi ito umaalis. Hindi ito titigil. Ito ay naroon upang kunin ang buhay na hindi pa isinisilang. At si Ramon ay walang magawa kundi ang manatili sa tabi ng kanyang asawa habang ang panganib ay unti-unting nagiging ganap. Ang loob ng bahay ni Ramon at Elena ay nabalot ng isang malamig na katahimikan. Ang hangin ay tila naging mabigat
at ang bawat sandali ay puno ng pangamba. Si Ramon ay nanatili sa tabi ng kanyang asawa at mahigpit na hawak ang kamay nito. Nararamdaman niya ang lamig na hindi karaniwan. Isang lamig na tila nagmumula sa isang presensya na hindi kabilang sa mundo ng mga tao. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. Ang madilim na anino ay naroon pa rin. Hindi ito nawawala. Hindi ito umaalis. Ito ay tila naghihintay ng tamang sandali. Ang kanyang puso ay puno ng takot, ngunit sa loob nito ay may isang bagay na mas malakas. Isang matinding pagnanais na protektahan ang kanyang asawa at ang kanilang anak. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ni Elena. Si Elena ay nakatitig pa rin sa kisame. Ang kanyang katawan ay nananatiling hindi makagalaw. Ang kanyang paghinga ay mabagal. Ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang takot at ang paghingi ng tulong. Ang presensya ay mas lumapit. Ang hangin ay naging mas malamig. Ang kisame ay tila naging mas madilim. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Ramon ang isang kakaibang lakas sa kanyang sarili. Hindi niya ito maipaliwanag, ngunit alam niya na hindi siya maaaring manatiling walang ginagawa. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang katawan ay nanginig, ngunit pinilit niyang maging matatag. Tumingin siya sa kisame at hinarap ang anino. Hindi niya ito nakikita ng malinaw, ngunit alam niyang ito ay naroon. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas, ngunit hindi siya umatras. Sa sandaling iyon ay tila nagbago ang hangin. Ang presensya ay tila tumigil. Ang katahimikan ay naging mas malalim. Ang anino ay nanatiling nakadikit sa kisame, ngunit tila nagmamasid sa kanya. Si Ramon ay nanatiling nakatayo. Hindi siya umatras. Hindi siya umalis. Ang kanyang isip ay puno ng takot, ngunit ang kanyang puso ay puno ng tapang. Ang sandali ay tila isang pagsubok. Isang pagsubok ng kanyang lakas. Isang pagsubok ng kanyang paninindigan. Si Elena ay nakaramdam ng bahagyang pagbabago. Ang lamig sa kanyang katawan ay hindi na kasing tindi. Ang presensya ay tila nag-alinlangan. Ngunit hindi ito nawala. Ito ay nanatiling naroon. Ito ay naghihintay. Ang wawa ay hindi pa tapos. Ito ay patuloy na nagmamasid. Alam nito na ang laban ay nagsimula na. Ang gabi ay patuloy na lumalim sa baryo ng San Isidro. Ang buong paligid ay nabalot ng katahimikan na tila walang katapusan. Sa loob ng bahay ni Ramon at Elena ay nanatiling nakatayo si Ramon habang nakatitig sa kisame. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isip ay nanatiling gising. Ang presensya ay naroon pa rin. Hindi ito umaalis. Hindi ito nawawala. Ito ay naghihintay lamang. Si Elena ay nakahiga at nakatitig din sa kisame. Ang kanyang katawan ay bahagyang nakagalaw, ngunit ang panghihina ay nanatili. Ang kanyang paghinga ay mabagal. Ang kanyang puso ay puno ng takot na hindi pa nawawala. Sa sandaling iyon ay may pagbabago sa hangin. Ang lamig ay mas lalong tumindi. Ang katahimikan ay naging mas mabigat. At pagkatapos ay nakita ni Ramon ang hindi pa niya kailanman nakita noon. Sa gitna ng madilim na anino sa kisame ay may dalawang maliit na liwanag. Dalawang mata, nakatingin sa kanila. Ang mga matang iyon ay malamig. Walang awa, walang buhay. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa isang sandali. Ang kanyang paghinga ay naging mabagal. Ang kanyang katawan ay nanigas. Yung wakwak ay nakatingin sa kanya. Hindi na lamang ito isang presensya. Ito ay isang nilalang na may kamalayan. Isang nilalang na may layunin. Si Elena ay nakaramdam din ng matinding lamig sa kanyang tiyan. Ang pakiramdam ay mas malinaw kaysa dati. Tila may isang puwersa na unti-unting lumalapit sa buhay sa loob niya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makagalaw. Ang presensya ay bumaba ng kaunti. Ang mga mata ay nanatiling nakatutok. Ang buong bahay ay tila naging bahagi ng dilim. Si Ramon ay nakaramdam ng matinding takot, ngunit hindi siya umatras. Alam niya na kung siya ay gagalaw o aalis, ay mawawala ang kanyang pagkakataon na protektahan ang kanyang asawa. Nanatili siyang nakatayo. Nanatili siyang nakatingin. Ang sandali ay tila isang tahimik na laban. Isang laban na walang tunog. Isang laban na walang galaw. Ang wakwak ay patuloy na nakatingin. At sa sandaling iyon ay tila nagpasya ito. Ang presensya ay mas bumigat. Ang lamig ay mas lumalim. Ang panganib ay mas naging totoo.
Ang wakwak ay handa na. Ang gabi ay umabot sa pinakamadilim nitong sandali. Ang buong baryo ng San Isidro ay tila nalunod sa katahimikan. Walang hangin na gumagalaw, walang ilaw na nagbibigay ginhawa. Ang lahat ay tila huminto upang masaksihan ang isang pangyayari na matagal nang naghihintay. Sa loob ng bahay ni Ramon at Elena ay nanatiling nakatayo si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame kung saan naroon ang nilalang. Ang dalawang malamig na mata ay patuloy na nakamasid sa kanila. Walang galaw, walang awa. Si Elena ay nakahiga at hawak ang kanyang tiyan. Ang kanyang katawan ay nanghihina. Ang kanyang paghinga ay mabagal. Ang kanyang puso ay puno ng takot na hindi na niya kayang itago. Ang presensya ay mas bumigat, mas malamig, mas malapit. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging bahagi ng nilalang. Ang mga mata sa kisame ay hindi kumukurap. Ito ay nakatuon lamang sa isang bagay. Sa buhay na nasa loob ni Elena. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Elena ang matinding lamig sa kanyang tiyan. Ang pakiramdam ay tila may isang puwersa na unti-unting pumapasok sa kanyang katawan. Ang kanyang isip ay sumigaw sa takot, ngunit ang kanyang katawan ay hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang kanyang paghinga ay naging mabagal. Si Ramon ay lumapit at hinawakan ang kanyang asawa. Nararamdaman niya ang panghihina nito. Nararamdaman niya ang malamig na puwersa na bumabalot sa kanila. Ngunit hindi siya umatras. Nanatili siyang matatag. Nanatili siyang nakatayo sa pagitan ng kanyang asawa at ng dilim. Ang presensya ay bumaba pa. Mas malinaw. Mas totoo. Ang dalawang mata ay tila lumapit. Ang buong bahay ay nabalot ng isang puwersa na hindi nakikita ngunit nararamdaman. Ang sandali ay tila naging walang hanggan. At pagkatapos ay may nangyari na hindi may paliwanag. Ang katawan ni Elena ay bahagyang gumalaw. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ang presensya ay tila kumapit. Ang lamig ay umabot sa kanyang kaibuturan. Ang wakwak ay nagsimula sa pagkuha. Ang buhay na nasa loob niya ay nasa panganib. Ang sandali ay puno ng takot. Ang sandali ay puno ng dilim. Ang sandali ay puno ng laban na hindi nakikita. Si Ramon ay nanatiling nakatayo at hindi umatras. Ang kanyang puso ay puno ng tapang kahit ang takot ay naroon. Ang kanyang isip ay puno ng isang layunin. Protektahan ang kanyang asawa. Protektahan ang kanyang anak. Sa gitna ng dilim at lamig ay nagsimula ang pinakamahalagang sandali ng kanilang buhay. At ang wakwak ay hindi titigil hanggat hindi nito natatapos ang nais nitong kunin.